Hindi lang pala sinungaling itong si Tariela. Bagkus hindi pa siya nakikipag-coordinate sa DFA na siyang tumutugon sa mga problema o sigalot ng Pilipinas laban sa China o China laban sa Pilipinas. Nabunyag po kanina yan sa Senate session. Pero mamaya na natin puntahan yon dahil ibinunyag mismo ni Senator na Gosip, Senator Marcoleta. Unahin muna nating basahin itong post ng China Embassy, Manila. Okay. Deputy spokesperson of the Chinese Embassy, Gu Wei, telling the truth? How many times have you lied? Saying that you didn't mention the name of Chinese leader certainly is not the first time, nor it will be the last time. Relevant disputes between China and Philippines can only be properly resolved through bilateral negotiations and consultations. China does not seek trouble, but neither is it afraid of it. We will continue to expose lies, share facts and truths, and push back every attack and smear against China. So, meron silang inattach dito na video at nagpapakita na sinungaling itong si Tariela. Basag ka dito ngayon. O, eto. At Saturday's News Forum in Quezon City on January 18 daw. J. Tariela claimed, I didn't even mention Chinese leader. Tingnan. May paganong-ganong pa sila. Sige nga. Why would I apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. So maliwanag, hindi daw siya minention na si President Xi Jinping yun. Tuloy. Sila nga yung nagpangalan dun eh. At the De La Salle College Seminar on January 14. So January 18 yon. Ngayon ito, nagsalita siya January 14. So mas latest yung pagsasabi niya na hindi niya binanggit yung pangalan ng leader ng China. J. Tariela mentioned Chinese leader on 7 occasions and made explicit attacking remarks. Pruweba? O eto. My first explanation is that Xi Jinping, may counter pa dito, 1. look at him. Xi Jinping, look at him, tapos caricature lang daw yan. Cartoons lang daw. Pinangalanan mo. Sinabi mo pang, look at him. Sinungaling ka eh. Xi Jinping. 2. The second one is that for Xi Jinping. 3. So for Xi Jinping. 4. For Xi Jinping. For 5. Xi Jinping. 6. That Xi Jinping 7. is. Video does not distort or misrepresent facts. Paano to? May ebidensya na pinangalanan mo yung leader nila. So that leaves us with one inevitable question. J. Tariela, how many times have you actually lied? Diba? Apakaliwanag naman. Simpleng-simple pa lang to ha, pagbanggit pa lang ng pangalan. So ngayon, ano ang hindi sinasabi ni J. Tariela sa Pilipino? Ano ang kasinungalingang pinagsasasabi niya para mapasama ang China? Guys, hindi ko pinagtatanggol ang China dahil isa din akong Pilipino at galit din ako sa ginagawa nilang pagkamkam doon sa ating teritoryo. Kanya nga lang, hindi po maging passport ni Tariela na magsinungaling ng magsinungaling. Tapos kapag babalikan siya, ano ang sasabihin niya? Victim card. Sasabihin, wala kayong karapatan na atakihin ang mga opisyal ng gobyerno. Ikaw ang unang umatake, di ba? Tapos kapag babalikan ka, iiyak ka, activate ka,
ng victim card. Huwag namang ganon. Ngayon, ang tanong natin kanina, alam ba ng DFA itong pinagsasasabi ni Tariela o hindi? Spokesperson siya, di ba? So dapat, ang nanggagaling at namumutawi sa kanyang bunganga ay mula sa ahensya ng gobyerno na tumutugon sa mga ganitong sitwasyon. Walang iba kundi ang DFA. Puntahan nga natin itong Senate regular session nila kanina. First regular session, January 26, 2026. Play. Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan, para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali? Sagot, si Risa Hontiveros ang sasagot. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. In short, hindi rin sigurado itong si Risa Hontiveros. Ang sinasabi niya, presumption of regularity lang, na nakikipag-coordinate nga itong si Tariela. Kasi yun dapat ang kailangan at dapat gawin. Dahil spokes ka mouthpiece ka ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos, ganito ang ginagawa mo, Tariela. Sinungaling ka Tignan mo tong ngiti na to. Ngayon, hindi lang, ngayon, ang sinasabi ni Risa Hontiveros, opo, nananalig po ako. So, kasi yun man talaga dapat ang tamang ginagawa ni Tariela. Ngayon, puntahan natin at mababasag dito at mabubunyag si Tariela na hindi siya nakikipag-coordinate sa DFA. To, play. By the way, the same lang to kasi masyadong mahaba kasi yung paliwanag ni Risa Hontiveros. Yes or no lang naman sana. Tuloy. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Patay tayo dyan. Nakausap daw mismo, mismo, hindi to chismis mismo si Senator Marcoleta ang nakipag-usap sa Secretary ng Department of Foreign Affairs. Ano kaya ang sabi ng Secretary kay Marcoleta? Tuloy. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang. Paano ba yan? So, ibig sabihin, itong mga pinagsasabi ni Tariela, wala palang basbas sa sangay ng gobyerno kung saan dapat tumutugon sa mga ganito. So, hindi pala formal na pronouncement yon ng gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, personal niya yon. So, nilalagay ni Tariela ang bawat buhay ng mga Pilipino, seguridad ng bawat Pilipino sa kanyang mga personal lang na pananaw. Apakaliwanag. Tuloy. Sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Mismong DFA ang ayaw sa pinaggagawa ni Tariela. Kasi sa halip kasi na i-de-escalate yung sitwasyon, siya pa yung nag-e-escalate ngayon. Siya yung gumagawa ng mga kaparaanan para uminit ang China sa Pilipinas. Ano ba ang end goal mo dito, Tariela? Protektahan ang mga Pilipino o sadyang gusto mong ipahamak lamang?
Sino ba ang nag-uutos sa'yo na magsalita ng magsalita at dumaldal ng dumaldal? Gayong ang DFA pala ay mismong nagsabi na hindi ka nakikipag-coordinate sa kanila. Dumidistansya yung DFA sa mga pinagsasasabi mo. Itinanggi nila. So, indirectly na itinatanggi nila yung mga pinagsasasabi mo ay hindi galing o walang basbas sa gobyerno ng Pilipinas. Paano ba yan, Tariela? At ang tanong ko ngayon sa DFA, hindi pala otorisado itong si Tariela sa kanyang mga pinagdadadada. Wala palang clearance, walang coordination na nagmula sa ahensyang dapat nangangalaga o tumutugon sa mga ganitong klase ng problema. Ipagpapatuloy pa ba ang panunungkulan ni Tariela dyan? Bakit hindi ninyo sibakin? Sa inyo ba, mga tsismoso at mga tsismosa at mga taong bayan? Sa tingin ninyo, tama ba itong ginagawa ni Tariela? Na sa halip na humanap ng paraan para mapayapang matugunan ang sigalot na ito, ay dumadagdag pa siya sa apoy na nagniningas na nga. Kumbaga, pinapaypayan pa niya yung apoy para lalong lumago at uminit lalo ang sitwasyon. Nakakabahala. So ngayong inexpose ni Senator Marcoleta na itong si Tariela pala ay hindi nakikipag-coordinate at sa tansya-tansya daw niya ay ayaw nga itong pinaggagawa at pinagsasasabi ni Tariela. So anong gagawin natin ngayon kay Tariela? You have to do something here. Kayong mga nasa DFA, ang bilis naman tanggalin na lang yan. Kasi wala naman siyang ginawa kundi gumatong ng gumatong para lalong tumaas ang tensyon. Para ano, Tariela? Para maging relevant ka? Ngayon mo sabihin na ginagawa mo at sinasabi mo yung mga lumalabas sa bunganga mo para protektahan ang soberenya ng Pilipinas. Ikaw pala ang nagpapahamak sa mga Pilipino dahil sa bunganga mo. Apakaliwanag naman eh. Sabi ni Senator Marcoleta, nakausap niya sekretary ng DFA. Hindi ka daw nakikipag-coordinate sa kanila. So paano ba to? Ipagkakatiwala mo ba ang seguridad mo sa isang sinungaling, sa isang hindi nakikipag-coordinate na spokesperson doon sa mother agency niya? Grabe. Hihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Yun naman pala. Ang isang problema kasi natin ay yung traditional fishing ground na tinataboy-taboy yung mga ating mga mangingisda. Doon tayo, yun lang naman eh. Ang mga mangingisda doon diyan sa West Philippine Sea, wala naman silang ibang gustong hangad kundi makapangisda ng tahimik. Okay na yun. Sapat na yun eh. Kaysa naman sa ganito, dumadagdag itong si Tariela sa tensyon, itong China naman, naniniwala sila. Gaya ng paniniwala natin na yung teritoryo na yun ay sa atin. Kailangan nilang protektahan, kailangan din nating protektahan. Pero sana
makipag-compromise ang gobyerno ng Pilipinas na kung po pwede, payagan yung mga Pilipino doon sa kanilang pangingisda at payagang mangisda ng tahimik. Yun lang naman, di ba? So, ano ba to, Tariela? Personal mo pala na ginagawa itong mga to. Lumalabas ngayon na wala palang basbas ang gobyerno ng Pilipinas sa pinagsasasabi mo. At ang nakakalungkot dito ay napapahamak ang buong Pilipinas at ang mga Pilipino dahil sa matabil mong dila.